Tuwing magpapasko ay naiisip ko ang mga kaganapan kung saan may mga krimeng naganap na tumapos sa buhay at pangarap ng iba nating mga kababayan. Sa pagkunita sa mga namayapang kaluluwa ng mag-inang si Frank at Sonia Gregorio. Samahan kami magbalik tanaw sa mga madidilim na pangyayari noong December 20, 2020. Si Jonel Nuasca, isang Senior Master Sergeant sa Philippine National Police, ay may kasaysayan na puno ng maraming aligasyon. Sa kanyang karera, hinarap niya ang mga reklamo mula sa malubhang banta hanggang sa seryosong kapabayaan sa tungkulin. Sa kabila ng mga ito, ay wala namang mabibigat na parusang naipataw na nagbigay daan sa kanya na manatili sa serbisyo. Ang paulit-ulit na pagkukulang na ito sa pagtupad ng pananagutan ay nagdulot ng mga nakakabahalang tanong tungkol sa mga sistematikong kakulangan sa Philippine National Police ng mga panahong iyon. Ang mag-inang biktimang si Sonia Rufino Gregorio na pinanganak noong February 26, 1965 at si Frank na pinanganak noong September 10, 1995 ay mga residente ng Barangay Kabayawasan, Paniki, Tarlac. Noong December 20, nagkaroon ng pagtatalo sa Barangay Kabayawasan, Paniki, Tarlac. Sinasabing ang alitan ay nagsimula sa paggamit ni Frank ng boga, isang aparatong malakanyon na kadalasang ginagamit ng mga tao tuwing bagong taon sa paglikha ng ingay. Ito ang pinagmulan ng ikinagalit ni Police Master Sergeant Jonel Nuasca. Ang mga pangyayari ng insidente ay nahuli sa kamera. Ipinapakita nito si Nuasca, nakasibilyan, kasama ang kanyang anak na babae na nagmadaling pumunta sa bahay ng pamilya Gregorio. Awak ni Nuasca ang bogang kinumpis kanya. Sa puntong ito, ipinakita sa video ang pagyakap ni Aling Sonia sa kanyang 25 taong gulang na anak na si Frank. Sinusubukan ng ina na pigilan ng kanyang anak na makipagtalo sa pulis na si Nuasca na maaaring naisip niyang may dalang at pwedeng ikalala ng sitwasyon. Kitang-kita rin sa video na ito ang pagngiti ni Aling Sonia na maaaring taliwas sa kaba at takot na nakikita niya sa mga miyembro ng pamilyang kaharap niya habang siya ay nakatalikod kay Nuasca upang pababain ang tensyon. Maririnig sa likuran ng kamera ang mga taong nagmamakaawa, umiiyak at sumisigaw. Sa isang punto, sinabi ng pulis na huwag makialam ang mga tao at hintayin ang mga opisyal ng barangay. Si Eliza, ang 12 taong gulang na anak ni Nuasca, ay naroon din at nakialam sa pamamagitan ng pagsigaw ng "My father is a policeman." Sinagot ito ni Aling Sonia nang gamit ang lyrics ng isa sa mga pinakasikat na K-pop songs noong mga panahon na yon ng pakanta. Sa mga sandaling yon ay kitang-kita sa video ang pagngangalit ng ngipin at bibig ni Jonel Nuasca. Ilang sandali pa, sa video ay makakarinig ng isang malakas na mura at pagbabanta. Natatapusin niya si Aling Sonia sabay bunot ng at pinaputukan sa ulo ang ina. Sa sindak at takot ay hindi ko mabilang kung ilang segundo ang inabot bago niya b***in si Frank ng 2 beses. At muli si Aling Sonia nang siya'y nakahiga na sa lupa sa harap ng anak niya at mga kamag-anak ng mga biktima. Ayon sa Paniki Municipal Police, agad na tumakas ang sospek mula sa pinangyarihan ng krimen at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa Urdaneta, Pangasinan. Si Nuasca ay naitalaga din sa Parañaque City Crime Laboratory at kakabalik lang mula sa Paniki, Tarlac. Ang insidente ay iniulat sa mga pulis 20 minuto kalaunan at noong 6:19 ng hapon, sumuko si Nuasca sa isang istasyon ng pulis sa Rosales, Pangasinan kung saan iniwan niya ang kanyang mga armas. Isang araw pagkatapos ng insidente, sinabi ni Lieutenant Colonel Noriel Rambawa, hepe ng Paniki Municipal Police Station, na inamin ni Nuasca ang kanyang krimen kasunod ng kanyang pagsuko sa pulisya. Si Nuasca ay agad na kinasuhan ng double murder. Sa isa sa mga press con,
Tiniyak ng Philippine National Police na walang whitewashing sa investigasyon. Ipinangako din nila na susolusyonan nila ang insidente sa loob ng 30 araw. Idinagdag nila na kung mapapatunayang nagkasala si Nuesca, siya ay madidisqualify sa kanyang tungkulin at mawawala ng kita. Bago ang pamamaril, ayon sa mga kamag-anak ng biktima, may naunang alitan ang pamilya tungkol sa daanan na ibinibenta ng pulis sa pamilya ng mga biktima. Ito rin siguro ang isa sa mga rason kung bakit ganun na lang kalalim ang galit ng pulis. Ang video ng pamamaril ay umantig sa buong bansa. Habang kumakalat ang video sa social media, ang mga hashtag tulad ng Justice for Sonia Gregorio at hashtag StopTheKillingsPH ay lumakas. Ang galit ng publiko ay hindi lamang tungkol sa krimen mismo, kundi kung ano ang simbolo nito. Isang kultura ng walang kapangyarihang kapulisan at kawalan ng pananagutan. Matagal nang nahaharap sa masusing pagsusuri ang PNP sa kanilang paghawak sa maling gawain ng mga opisyal. Mula sa extrajudicial killings hanggang sa mga iskandalo ng korupsyon. Nahihirapan ang institusyon sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Ang kaso ni Jonel Nuesca ay nakita bilang simbolo ng mga sistematikong kapintasan na ito, kung saan ang mga opisyal na inakusahan ng krimen ay bihirang mapanagot. Matapos ang kanyang pagka-aresto, hinarap ni Nuesca ang paglilitis para sa double murder noong August 26, 2021. Dahil sa mabilis na pag-aksyon ng kapulisan at judicial system, si Police Master Sergeant Jonel Nuesca ay hinatulan at sinintensyahan ng reklusyon perpetua at pagbabayad ng 952,560 pesos sa mga biktima para sa parehong Ang mabilis na paglilitis at hatol ng pagkakasala ay tinanggap ng marami. Ngunit muling nagpasiklab ito ng mga panawagan para sa mas malawak na reforma sa loob ng sistema ng katarungan at ng pulisya. Sa isa sa mga recorded clips ng isang high-ranking official na tinatanong si Jonel Nuesca, ay kitang-kita ko ang pagsisisi sa kanyang mukha. Ipinakiusap niya sa kanyang superior ang tulong na sana ay maipaabot sa kanyang pamilya. Lumipas ang panahon at dahan-dahan ding humupa ang mga balita tungkol sa pamilya Gregorio at kay Jonel Nuesca. Hanggang noong December 1, 2021, kulang-kulang isang taon bago ang malagim na pangyayari. Ibinalita sa buong Pilipinas na habang naglalakad si Nuesca sa labas ng dormitory building, ay nagkolaps ito at dinala ng mga kasamahan sa selda sa New Bilibid Prison Hospital bandang 6:30 ng gabi noong November 30, na siya namang sinasabing dahilan ng pag-ito. Ang kaso ay nagpasiklab ng mga bagong mga debate tungkol sa reforma sa pulisya. Ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay humiling ng mga pagbabago. Tulad ng sapilitang psychological exam para sa mga opisyal, mas mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang pangdisiplina at mga pagtatag ng mga independyenteng katawan ng pangangalaga. Ang mga protesta at pampublikong talakayan ay nagpapanatili ng atensyon sa mga pangangailangan para sa sistematikong pagbabago. Ang pagkamatay ng mag-inang Sonia at Frank Gregorio ay nagbigay diin sa malupit na mga kahihinatnan ng isang depektibong sistema. Ang kanilang kwento ay naging simbolo para sa mga biktima ng kalupitan ng pulisya at isang sigaw para sa katarungan. Bukod sa paghahanap ng parusa para sa mga individual na nagkasala, hiniling ng publiko ang makabuluhang mga reforma upang matiyak na ang pagpapatupad ng batas ay naglilingkod sa tao ng walang pagkiling o pang-aabuso. Ang kaso ni Jonel Nuesca ay isang malupit na pag-alala kung ano ang nangyayari kapag walang kontrol ang kapangyarihan. Bagaman ang kanyang pagkakasala ay nagdala ng kaunting katarungan, hindi ito sapat. Marami pa rin tayong mga biktima ng karahasan
na hanggang ngayon ay sumisigaw ng katarungan. Tatalakayan natin sila sa mga susunod na video. Para sa mga apektadong pamilya, kami po ay humihinga ng panalangin para sa inyo.